is an obligation of the Philippine government to serve and protect its Filipino citizens. Sir, kumusta kayo? Kasi 6 months po na hindi kayo nakita dito sa Senado, hindi kayo nakita ng publiko. Gaano po kahirap, sir? Kasi kilala kayong masipag, kilala kayong nagtatrabaho. Well, mahirap talaga dahil nag-adjust ka, no? Gusto mo magtrabaho pero hindi ka makapagtrabaho dahil mayroong threat sa iyong liberty. So, yun, mahirap. Sir, ano po yung totoong nangyari? Kasi may iba-iba yung mga nangyaring balita doon sa pagpasok nyo sa plenaryo, yung nakita na tumatakbo kayo, hinahabol kayo ng NBI. Sinabi ko naman yung totoo na pagbaba ko sa sasakyan, pagpasok ko sa pintuan, papunta sa hagdan, ay hinarang ako nung 2 babaeng NBI. Tapos, sir, NBI kami, sabay dakma sa braso ko. So, nagpumiglas ako, tumakbo ako, hinabulan nila ako, paakyat. May mga lalaki na naman na NBI agents na sumunod sa kanila. So, hanggang sa umakyat kami sa hagdan, kakatakbo ko, overspeeding, nadapa ako. Kaya nasugatan yung aking kamay. Pero nakapasok rin ako sa plenaryo. Hindi lang ako nahuli. Sen, doon sa loob ng plenaryo, nagsisigaw kayo doon, naging emotional kayo. Ano pong naramdaman nyo nung araw na yun, Sen? Frustration. Dahil nga, bakit nila pipigilan ng isang senador para mag-attend ng sesyon sa loob pa mismo ng Senado, no? I was really frustrated. Bakit nakapasok yung mga tao na yon dito sa Senado at ihihinder yung pagpapangsyon namin bilang senador. Sen, alam naman natin na iba-iba talaga yung opinion ng ilang senador, no? Pero ano pong masasabi niyo? Kasi may mga ilang senador nagsasabi na nakakahiya yung nangyayari sa Senado, yung pag-issue ng warrant of arrest, yung pangaharas sa inyo, yung kabuuan po na nangyari, may impeachment pa. Ano pong masasabi niyo doon, Sen? Everybody is entitled to his or her opinion. So, hayaan lang natin sila kung anong opinion nila. At tayo naman, may sarili ring opinion. Tingnan lang natin kung kanino yung opinion ang nasa tama. Sen, ano pong nararamdaman nyo ngayon? Kasi 5 senador po mula sa bagong Senate minority yung nag-file po ng resolution, which is hinihimo kayo na mag-surrender po sa ICC. Huwag lang silang atat na atat, no? Na makulong tayo. Hintayin lang nila na darating tayo sa punto na yan kapag matapos na nating i-avail lahat ng mga legal remedies na nasa batas na pwede nating i-avail. Sen, kinukumpara ka nila doon sa pag-surrender ni na dating Senador Trillanes at dating Senador De Lima. Pero kung titignan natin, Sen, sila kasi may local court order mula dito sa Pilipinas. Unlike po sa inyo na yung ICC warrant, which is foreign warrant of arrest po. Yeah, malaking ang pagkakaiba, no? Pagkakaiba sa nature ng warrant. Sila, obligado silang mag-surrender dahil issued by a competent authority. The local courts, competent court ang nag-issue. In our case, ang ICC is not a local competent court. Hindi naman natin nire-recognize yung warrant of ICC dahil nga hindi na tayo membro ng ICC. O bakit we are under no obligation to effect whatever warrant of arrest that they are issuing because hindi naman tayo membro nila. Yun ang malaking diferensya at saka ang mahirap dyan nung sila ang nag-enjoy sa privilege na yan nung panahon nila, la Trillanes, sila De Lima ay ina-avail nila yan. Pero ngayon na ako na ang nag-a-avail, tinitira na nila. So ano yan, double standard. Kung sila ang nag-enjoy sa privilege na yan, okay lang. Kapag ako, hindi okay. Sen, kahapon may sinasabi kayo na yung nakikita nyong kabuuan talaga is politika.
Kasi maraming ayaw sa mga Duterte, maraming mga ambisyon talaga yung ilang mga nasa mga personalidad, mga politiko. At nanawagan kayo kahapon kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag kayo isuko sa ICC po. Yes, alam naman natin ito, lahat, na ang punot dulo nito ay politics. Kasi kung talagang gusto nila ng accountability, kung meron man kami nagawa ni Pangulong Duterte na kasalanan, buhay na buhay yung ating mga korte dito sa Pilipinas. Pwede sila mag-file ang kaso dito. But since yung ugat nitong lahat ay politika, gusto nila mabanish from the face of the earth yung mga Duterte at kanyang mga kaalyado, ginawa nila yung approach sa ICC. So, politika lang ito. But at the end of the day, sabi ko nga sa ating Pangulo, kahit na tayo magkalaban sa politika, pero noon magkasama tayo, nagsumikap ako magkampanya para sa kanya na manalo siya bilang presidente. Pero ngayon, nasa kabilang panig na kami, magkabilang panig. At the end of the day, siya Pilipino, ako Pilipino. Kanino tayo hingi ng suporta kapag ikaw ay nasa bingit ng kagipitan? Di ba? Sa iyong kapwa Pilipino? Hindi ba ako pwede maghingi ng suporta from the US government or from the Chinese government or from the Russian government, kundi from the Philippine government because I am a Filipino. And it is an obligation of the Philippine government to serve and protect its Filipino citizens. So, kanino ako makikiusap? Alangan mo makikiusap ako doon sa mga foreigner na protektahan ninyo ako from foreign intrusion. Dahil yung pakikialam ng foreign entity na yan, yung ICC, ay, sabi ko, marami tayong mga hero nagpapakamatay para lang sa ating kalayaan. Tapos ngayon, isusurrender na natin kalayaan natin sa mga foreigner na yan. Hindi po maganda yun. Kaya, aside sa pananawagan ko sa ating Pangulo, kung hindi pakinggan yung aking pananawagan ng ating Pangulo, ating gobyerno, ako'y personal na rin na nananawagan sa aking mga kapwa PMAers, yung mga graduate ng PMA, mga sundalo, mga pulis, mga Coast Guard, mga Army, mga Air Force, Navy, Marines, Bureau of Fire, BGMP, lahat ng mga uniform personnel. Pareho tayo ng sitwasyon, nagsiservisyo ng tapat sa ating bayan. Tapos ganun na lang, isusurrender ka sa foreign entity. So sana tulungan nyo ako na protektahan yung ating soberenya. Huwag po tayong magpapaapi sa mga dayuhan. Sir, ibalik ko lang sa studio kay Jade and Admar para po sa karagdagang mga katanungan. Opo, Jade and Admar? Senator, maayong buntag si Jade po ito. Narinig ho ba ninyo kami? Yes, Jed. Good morning po. May buntag. Opo. At nakikisimpatya rin po kami sa inyo pong karanasan ngayon. Senator, marami po kasing lumalabas na dahilan. Kasi matapos nga ang matagal na panahon ng inyong pagliban dyan sa Senado, marami nagulat kung bakit kayo ay lumutang. May kinalaman ho ba yung pagbabago ng liderato? Kasi timing din ho, nagkaroon ng pagbabago ng liderato. Yun ho ba yung pinaka-reason? Bakit po kayo lumutang? Maraming rason yan, Jed. Unang-una, yung pagkakaroon ng leadership change sa Senado. Pangalawa, yung aming impending conversion ng Senate into impeachment court. Once the articles of impeachment reach the Senate. At pangatlo, nahihiya na po ako, Jed, sa mga pangbaba sa akin na tuloy-tuloy na tumatanggap ng sweldo ng gobyerno na hindi nagtatrabaho. So, yun yung mga tatlong factors na kinukonsidera ko. Kaya, I took the risk. I took the risk of being here in the Senate para doon sa tatlong bagay na yan. Opo. Gaano ho katagal yun naisipan po ninyo? Ang yung timing, Senator,
na lumutang po kayo noong Lunes nga dyan sa Senado? Gaano yung pinaghandaan? Matagal na yan, Jet. Matagal ko na yan pinag-isipan dahil nga, yun nga, tinitira tayo na hindi nagtatrabaho, sumisweldo, nakakahiya na eh. Nakakahiya na. So, matagal na naming pinag-iisipan yan. Opo. So, ibig sabihin, Senator, wala po kayong tiwala nung mga nakaraang liderato ng Senado kung kayo'y magpapakita po dyan at gagawin po ninyo yung nangyari ngayon? More or less. Mas tiwala ako kapag kaalyado ko yung nakaupo. Ganoon naman talaga. Ang natural tendency, no? Kapag kaalyado mo yung nakaupo, mas panatag ang kalooban mo. Opo. May sinabi po, nagkaroon po siya ng talumpati kahapon at alam ko narinig po ninyo yung kanyang paliwanag dahil nga kaugnay nga doon sa mga lumalabas na balitang siya mismo yung nagbigay ng permiso na papasukin na umano itong mga NBI agents dyan at ready to arrest you. Kayo ho ba ay kontento doon po sa kanyang naging paliwanag kahapon ni Senator Tito Soto, Senator Bato? Well, okay na yun sa akin, Jed, kung ano yung kanyang paliwanag. No? Tapos naman yan, nangyari na yan. Okay lang sa akin yun, Jed, pero the fact remains na hindi niya ma-deny na siya ang nagbigay ng permiso na pumasok at mag-deploy ng mga tauhan yung NBI dito sa Senado sa araw na yun na alam niya na magkakaroon ng change of leadership ang Senado. Na pwede akong maharang sa baba para hindi makaakyat at makabuto at maagaw yung leadership ng Senado. Opo, at planado talaga na hindi nyo po siya binigyan ng ipinagbigay alam sa kanya na kayo po ay magiging present that day. Yes. Opo. Meron Pero po... baka may info na sila na darating ako dahil yun nga, mayroong balak na kudita sa Senado. At saka may balak ho ba kayo na sampahan din po ng kaso yung mga NBI agents na humabol po sa inyo? Tingnan lang natin sa aking sa legal staff ko kung anong kaukulang action gagawin namin. Pero naintindihan ko rin yung ginagawa nila dahil dati rin akong pulis eh. Retired police ako. Yung paghuli, alam natin yan. Pag nagkahabulan na minsan yung proseso hindi na masunod. Pagbabasa ng Miranda rights, hindi mo magagawa dahil nagkagulo na, nagkahabulan na. So, naintindihan ko yung sitwasyon nila. So, under orders lang rin yun sila. Kaya... bakit mo pa kasuhan yung mga tao na nagtatrabaho lang para sumusunod lang ang order ng kanilang mga superior? Opo. Hindi, I don't see any reason bakit ko sila kakasuhan. Bago ko ipasa kay partner at Senator, si NBI Director Melvin Matibag, hinihiling po nila, batay po ito sa isang panayam, yung full copy ng CCTV ng Senado para makita yung pagpasok po daw ninyo. Diyan po sa Senado, may isang senador na tumulong at pinasakay po kayo para tumulong po sa pagpasok po ninyo diyan sa Senado. Ano pong reaksyon ninyo dito? Kasalanan ba yon kung merong magpasakay sa akin na sasakyan? Papasalamat nga tayo at merong nagpapasakay sa akin kaysa naman sasakay ko ng habal-habal papunta dito sa Senado. So, pasalamat tayo na mayroong nagpapasakay sa akin. Krimen ba yun? Senador, may buntag si Admar po ito. Yung petsa po ng arrest warrant po Admar. ng ICC, Senador, ay November 2025 po ba? Simula nung araw na yon hanggang noong Yes. in-implement nila sa Senado ang pag-aresto po sa inyo, wala ba silang pagtatangka? Nagko-question din po ba kayo yung sa timing na dyan mismo sa Senado nila gustong gawin at hindi? Kasi sa haba ng panahon po, naisilbi po ba nila ito sa ibang panahon?
Wala. Yun lang ang pinaka-timing nila, yung magkakaroon ng leadership change sa Senado. Alam nila na pupunta ako. Kaya siguro, yun, ginawa nilang opportunity. Opo. Sir, kabilang po sa reklamo sa ICC ay nung kayo po ay Davao City Chief, malimit nga kung bumisita sa inyong opisina dati nung nasan pa tayo sa Davao City. Nung panahon na yun ay ang secretary po ay si Congresswoman Leila de Lima ng Department of Justice. Ever since po ba meron silang isinampang kaso laban po sa inyo kaugnay dito po sa mga isyong ipinupukol nila sa inyo ngayon? Wala silang naipahil na kaso sa akin ever since. Opo. So kayo po yung nagtataka, bakit ngayon binubuhay nila ulit itong mga ganitong issue? Kaya nga hindi natin maiwaglit sa ating isipan na ito ay mga harassment na naman na ginagawa nila. Opo, huli na lang po mula sa akin, kapansin-pansin po, simula po nung kayo po ay muling nagpakita sa Senado hanggang kahapon po, ilang beses po kayong namataan na naging emosyonal po, Senador. Ano po ang maaari bang ninyong maibahagi? Ano po yung mga dahilan po nito? Wala, normal lang yan, no? Jed, dahil tao lang naman tayo. Pag ikaw ay nakakaranas ng depresyon, ay talagang madidepress ka at maging emosyonal. Tao lang tayo. Kaya if you are at the lowest point of your life, madaling maka-experience ng dalamhati. Opo. Senator, mensahe Senator, mensahe na lang po sa mga kababayan natin, sa mga taga-suporta po ninyo na buong araw po nasa labas ng Senado na nagbibigay ng suporta po sa inyo. Sa aking mga kababayan na andyan ngayon sa labas ng Senado, na patuloy na nagvi-vigil para magpakita ng suporta sa atin, ako po ito sa puso nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagbigay ng suporta sa akin. Sana hindi kayo magsawa dyan hanggat hindi lumabas yung desisyon ng Korte Suprema. Sana suportahan ninyo ako. Maraming salamat talaga. Nainitan na kayo dyan, naulanan, walang pagkain, walang tubig, pero still, yung inyong patriotism na gusto ninyong protektahan yung inyong kababayan na wala namang ginawa kundi magserbisyo ng tapat sa ating bansa. Ay napakaganda po yan para sa akin. Ayan, Senator Bato, maraming salamat po sa inyong oras, no? At balik muna sa studio, mga kapartner. Ayan, maraming salamat Senator Torno at syempre kay Senator Bato de la Rosa. Mga kapartners, kaugnay nga po dito sa naging tensyon dyan sa Senado noong Lunes. Kung nakita po ninyo, nagkaroon po ng habulan sa pagitan po ni Senator Bato de la Rosa at ilang NBI agents kasi gustong isilbi itong allegedly arrest warrant ng ICC para kay Senator Bato de la Rosa.